Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about 7 essentials, the second coming of Christ. So our scripture is all about 1 John chapter 3 verse 2 to 3 NIV version. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. All who have this hope in him purify themselves just as he pure. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is nagsasaad ito ng ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos at ang pagbabagong magaganap sa ating muling pagdating ni Kristo. So, ipinapayag nito na ang pagdating ni Kristo o tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin siya sa kanyang ganap na kaluwalhatian. So, yung mga pag-asang ito ay nagdudulot ng pagpupurga sa ating mga sarili mula sa kasalanan tulad ng pagiging dalisay ni Kristo. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching natin is, we will become perfect at the second coming of Christ. So, sa ikalawang pagdating ni Kristo, tayo ay magiging ganap at perpekto. So, yung ating mga katawan at spirito ay mababago at magiging katulad sa Kanya. So, yung kasalanan at lahat ng imperfection ay mawawala at tayo ay makakaranas ng kaluwalhatian na kasama niya magpakailanman. Pangalawa naman po is the hope of the second coming purifies us from a sinful life. So, yung pag-asang muling pagdating ni Kristo ay magdudulot sa atin ng inspirasyon upang mamuhay ng dalisay at banal. So, habang inaasahan natin ng kanyang pagdating, ginagawa natin ang ating makakaya upang iwasan ang kasalanan at mamumuhay ayon sa kanyang mga utos. So, bilang paghahanda sa kanyang pagbabalik. So, last teaching naman po is living as children of God. So, tayo ay mga anak ng Diyos at dapat mamuhay ayon sa halimbawa ni Kristo. So, yung ating unang anak ay sa papamagitan ng pag-ibig at pagpapakumbaba at pagsunod sa Diyos, ipinapakita natin sa mundo na ang tunay na pagkakakilanlan bilang mga tagusunod ni Kristo at mga tagapagmana ng kanyang kaharian. So, next naman po is ating application. So, yung first application natin is live as children of God. So, mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos ayon sa halimbawa ng ating unang anak. Si Jesu Cristo ay pakita natin ang kanyang pag-ibig, kabutihan at katapatan sa ating mga gawain araw-araw at maging ilaw sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Pangalawa naman po is purify ourselves. Kumbaga, alam natin tayo ay tinakda para sa pagiging perpekto, kaya dapat nating sikaping linisin ang ating mga sarili mula sa kasalanan. So, yung ating pag-asa sa muling pagdating ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa pagpapapurga ng ating mga sarili at pagsunod sa kanyang mga utos. And last application naman po is enjoy our fellowship with Jesus. So, dapat tayo ay magkaroon ng kagalakan sa ating pagkikipag-ugnayan kay Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo ngayon pa lamang. So, yung ang niig na ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at inspirasyon upang mamuhay lang na ayon sa kanyang kalooban habang hinihintay natin ang kanyang muling pagdating. So, dadako naman po tayo sa ating last part, which is discussion. So, our discussion is all about what is the importance of the second coming of Christ to you. So, para sa akin, ang kahalaga ng ikalawang pagdating ni Kristo ay mas may malalim na implikasyon sa ating buhay na pananampalataya. Una, ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na lahat ng bagay ay magiging ganap at perpekto sa tamang panahon. So, pangalawa naman, ang pag-asang ito ay nagtutulak sa atin upang mamuhay ng may kabanalan at kalinisan. So, bilang paghahanda sa kanyang pagbabalik. So, last naman is, ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga pagsisikap na mamuhay ng may pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay may kahihinatnan at hindi siya masasayang.
So, kumbaga sa kabuuan ng pag-asa sa ikalawang pagdating ni Kristo ay magdudulot ng kagalakan, kapayapaan at inspirasyon upang magpatuloy sa ating lakbayin ng pananampalataya. So, ano man ang mga pagsubok na ating kakaharapin.